Huli sa akto, mga kapatid, no? Etong Chinese research vessels na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, no? At nakitang nag-deploy pa sila ng isang submersible vessel, no? Sabi rito sa report, mga kapatid, mula rito sa PTV Philippines, ayan, no, submersible vessel. Nakitang idineploy ng Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Huling-huli sa akto, mga tol, no? Na nag-deploy sila ng isang submersible vessel. Anong ginawa ngayon ng ating otoridad? Yan ang ating aalamin at bibigyan natin to ng reaction, video and commentary, mga kapatid. Siyempre, samahan ninyo ako. At bilang mga Pilipino, dapat may pakialam tayo sa mga ganitong klaseng balita kasi soberanya natin to, mga tol, ha? Tandaan ninyo, nanalo tayo noong 2016 arbitral ruling. At base sa UNCLOS, mga kapatid, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Respeto lang naman ang ating hinahangad mula sa ating mga kapitbahay na bansa. Ang problema, ayaw ibigay sa atin ng mga bansang maramot tulad na lamang nitong bansang to na huli sa akto, mga kapatid, na pumasok dito sa ating exclusive economic zone. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Huli sa akto ang pag-deploy ng submersible vessel ng isang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon pa lang sa word na research vessel, 'di ba? Nagsasagawa sila ng research, scientific research o military research o kung ano mang research yung ginagawa nila. Walang problema doon, mga tol, kung nandoon sila sa karagatan nila. Ang problema, mga tol, nandirito sila sa karagatan natin . Exclusive economic zone. 'Di ba? Eksklusibo dapat 'yan, mga kapatid. Yung zone na 'yan, 'di ba? Exclusive economic natin 'yan. Dito sila nagsasagawa ng research para saan? May kinuha pa itong isang gamit na kahalintulad ng drone. Yan ang ulat ni Patrick De Yan, Jesus. yung mga nakukuha natin. 'Di ba? Yung iprinisinta siguro dun sa Senado. Agad na idineploy ang BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft ng Philippine Coast Guard para bantayan ang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan, pag sinita natin, mga tol, sila pa yung sila pa yung maanga, sila pa yung magsasabing illegal tayo, sila pa yung magsasabing nagpo-provoke tayo, sila pa yung nagsasabing gumagawa ng gulo ang Pilipinas, samantalang tignan nyo ginagawa nila. Ito ang pinakamalaki at modernong research vessel ng China na Tansu 3 na unang namataan noong May 1, 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. You are hereby commanded to stop your illegal activities, declare your intentions, and transit our exclusive economic zone continuously, consistent with international and Philippine national laws. Malinaw, di ba? Illegal activity. Over. Hindi sumagot sa radio challenge ng PCG ang Chinese research vessel. Bastos. Sa gitna nito, may isang man-deep sea submersible vessel na kaagad lumapit at iniakyat sa research vessel. Natukoy ito bilang Deep Sea Warrior o Shanghai Yongshi na kayang lumubog hanggang 4,500 meters sa karagatan. Sunod, Ayun na nga, nagsasagawa talaga sila ng research. Siguro kung gaano kalalim itong dagat na to, itong bahagi ng dagat na to. Kasi, mga tol, alam naman natin marami silang mga pinaplano . Di ba? Plano nilang sakupin itong Taiwan. Siyempre dapat inaalam na rin nila kung saan nila ipoposisyon yung kanilang mga pandigmang barko, yung mga submarine nila saan maaring dumaan. Yung mga ganong yung mga ganong kaalaman o ganong mga bagay, kailangan nilang malaman lahat-lahat yun. So marami tayong iniisip kung ano-ano itong mga ginagawa nilang pagre-research na dito mismo sa loob ng ating karagatan. Posible din naman na inaalam nila, mga tol, kung mayaman ba sa langis itong lugar na to, mayaman ba sa natural gas, di ba? Mayaman ba sa likas na yamang dagat, no? na napansin ang paglapit ng rigid 4,500 meters sa karagatan. Sunod na napansin ang paglapit ng rigid hull inflatable boat o RIB mula sa research vessel papunta sa isang kulay dilaw at pahabang kagamitan. Isinakay din ito sa research vessel.
Sabi ng PCG, ito ang unang beses na naaktuhan nilang may submersible vessel na i-deploy ang isang research vessel ng China. Huli, It is worrisome, nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels have the capability for deep sea mapping. There's a possibility that they're also doing this kind of deep sea mapping in support of their submarine navigation. Yun. Yun yung kaninang sinasabi natin mga tol. So etong research vessel na to may kakayahan na mag deep sea mapping. 'Di ba? Tinitignan nila yung mga daanan diyan, yung mga terrain na pwedeng daanan ng mga submarine nila. Para in case nga mga kapatid na isasakatuparan na nila yung plano nilang pagsalakay for example sa Taiwan, mapapalibutan na nila at mahaharang na agad nila kung sino man yung ibang mga puwersang tutulong sa Taiwan. So naghahanda na sila mga tol. Inaalam na nila kung saan pwedeng dumaan, kung saan pwedeng i-deploy yung mga submarine nila. So isa yan mga kapatid sa posibleng inaaral nila. Diba? Deep sea mapping sabi. Dahil din dito, nakikita ng PCG na may malaking posibilidad na ang mga nakuhang submersible drone noon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nanggaling sa China. This operation that we really provided enough evidence that the Chinese government is really carrying out illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. Tama. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng bansa ang Chinese research vessel na huling namataan sa layong 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Diba? Huli sila sa akto, sinita, radio challenge, hindi sumagot. Diba? Signs of guilt. O guilty sila mga tol Diba? Isusumite ng PCG sa National Task Force West Philippine Sea ang ulat hinggil sa insidente para sa kaukulang aksyon ng pamahalaan. Mula 2023, 7 research vessel na ang namonitor na pumasok sa EEZ ng Pilipinas. As far as the Coast Guard is concerned, I think we can highlight the fact that the deployment of the Coast Guard vessel is very successful since we were able to prevent them from completing their marine scientific research in our exclusive economic zone. Pero good job mga tol sa ating PCG. Mabilis ang responde nila this time. Naaktuhan nila at nahuli nila sa akto mga tol. No, mabilis ang responde nila. Ito yung sinasabi natin na kailangan talagang gastusan ng ating pamahalaan, yung pagbili ng mga asset ng ating Philippine Coast Guard. Kung talagang gusto nating makuha yung karapatan natin, di ba rito sa ating karagatan, anong kailangan nating gawin? Dapat marami tayong barko. Diba? Kailangan maraming asset etong Coast Guard natin kasi sila nga yung Coast Guard Sila yung nagbabantay, guard nga sila Paano nila babantayan yan kung kulang na kulang sila sa barko? Ang lawak-lawak ng West Philippine Sea, diba? Hindi lang West Philippine Sea, pati yung kabilang bahagi ng ating bansa, mga kapatid, dagat pa rin naman yun. At minsan may mga nababalitang nakakapasok din doon yung mga research vessel ng China. Kailangan marami tayong mga barko. Isa yan mga kapatid sa dapat pinopondohan ng ating gobyerno, hindi pinapamigay lang. 'Di ba? Yan ang problema kasi dito sa atin Samantala, batay sa AIS transmission at satellite images, mas naging aktibo ang mga barko ng China sa paligid ng Bao de Masinloc o Scarborough Shoal sa nakalipas na 12 buwan. Tinapatan din ito ng mas maraming pagpapatrolya ng Pilipinas pero hindi na nakakarating ang ating mga barko sa mismong bahura. Wala kontrolado na nila yan Gayunman, iginiit ng National Security Council na itinuturing na isang red line ng gobyerno, oras na may gawing konstruksyon ng China sa Scarborough Shoal. Yun. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China, since they have presence in the area, turning the shoal into a artificial island or militarizing it. So madaling salita, papalag ang gobyerno natin, papalag ang Pilipinas kapag ang China ay nagsagawa ng construction dito sa Bao de Masinloc. Red line yun. That is going to be very troubling. It is our hope that they will not go that far because reading what the President has said, that would be a red line for the Philippines. Red Tiniyak line. din ng NSC ang patuloy na pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea bilang pagpapakitang hindi nagpapatinag ang bansa sa presensya ng China.
Patrick De Jesus. Ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa naaktuhan natin, naaktuhan ng ating mga otoridad na ginagawang illegal na aktibidad ng mga barko ng China dito sa ating exclusive economic zone? Huling-huli sila sa akto mga tol sa pagde-deploy nila ng submersible vessel nila. Ito daw ay may kakayanan ng deep sea mapping para alamin kung saan mga bahagi ng ating karagatan na pwedeng dumaan kung sakasakali yung kanilang mga, alam mo na, submarine mga kapatid. Yan. Comment kayo sa ibaba. Bilang mga Pilipino mga kapatid, dapat may pakialam tayo dito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.